Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin ng ngayong araw, August 25, 2024. Patuloy pa nga pong lumalakas yung bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility, at ito po ay tuluyan ng hindi papasok na ating power line, at ito ay didiretso nga sa parte ng Japan. Habang yung habagat naman ay patuloy ang paglakas ng habagat na magdudulot nga ng pag-ulan dito nga po sa parte ng halos buong Luzon, kasama po dyan ang Metro Manila, at maging ang Southern Luzon ay makakaranas ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan. At kung mapapansin nga natin na yung habagat ay nahahatak ng malaking sirkulasyon nitong typhoon na nasa labas ng ating bansa, at kaya iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan. At ayon naman sa advanced weather forecast ng European Center, meron pa nga po tayong isa pang posibleng bagyo na mabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito naman po sa ating rain map animation, ngayon nga po ay asahan natin mamayang alas 10 ng umaga, alas 10 ng gabi ay mataas pa rin po ang tsansa ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan at pagkulimlim ng kaulapan. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda pa rin po sa ating mga kababayan. At pagdating nga po ng madaling araw, may mga isolated rain shower po tayong mararanasan. At pagdating naman ng bukas ng kinabukasan ng umaga, mababa naman ang tsansa ng mga pag-ulan. Pagdating naman po sa hapon, mataas ang mga posibilidad ng pag-ulan at sa gabi. Dito naman po sa ating advanced weather forecast by August 26, bukas nga po yan, asahan natin na patuloy pong nakaka-apekto sa ating bansa itong habagat. At pagdating nga po sa hapon at sa gabi, mataas po ang tsansa ng mga posibilidad ng pag-ulan. By August 27, asahan nga po natin na yung typhoon ay posibleng nasa parte na yan ng Japan. At patuloy nga po yung habagat na nakaka-apekto sa ating bansa. Asahan natin yung mga pag-ulan sa hapon at sa gabi, bunsod nga nung habagat. Pagdating naman po ng August 28, ganun pa rin po, patuloy pa rin po tayo na apektuhan ng habagat, kaya magbaon po tayo ng pananggalan sa ulan dahil nga po may mga biglang pagbuhos ng ulan, lalong-lalo po sa hapon at sa gabi. By August 29, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Aasahan pa rin po natin yan dahil po sa habagat, at may mga low pressure area po tayo na mabubuo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, pero sa ngayon mababa naman ang tsansa na maging bagyo. By August 30, asahan pa rin po natin, mataas pa rin po ang mga posibilidad ng pag-ulan. By August 31, yung low pressure area po ay nasa eastern section na po yan ng Visayas, at magkakaroon din po ng low pressure area sa may parte naman po ng West Philippine Sea, habang magkakaroon ng bagyo ulit sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pagpasok naman po ng September 1, tuloy-tuloy pa rin po makakaranas tayo ng mga biglang pagbuhos ng pag-ulan dahil pa rin po yan sa habagat. Pagdating naman po ng September 2 at September 3, asahan pa rin po natin na makakaranas pa rin po tayo ng mga pag-ulan. Yung mabubuong bagyo nga po sa labas ng ating bansa ay mababa naman ang tsansa sa ngayon na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman nga natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.